lift it up. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Once again, fill my cup, Lord. Bertie, God bless you. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Yes, Lord. Bread of heaven, fill me till I want no more. So be it, Lord Jesus. Fill it up and make. Can we sing it for the last time? Fill my cup, Lord Jesus. Fill my cup, yes, Lord. Hallelujah. Come and quench the thirsting of my soul. Yes, oh God, yes. Bread of heaven, feed me till I want no more. Oh Lord, fill my cup. Fill it up and make me whole. Amen and amen and amen. Ating palakpakan ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord and praise the Lord. Ito ang maging desire natin sa gabing ito, na ang Diyos ang siyang magpuno ng ating mga sisidlan. At ang pinakamainam na ating matandaan sa mga sulatan, hindi makakapagpuno ng isang sariwa na langis, isang sariwa na alak sa mga sisidlan na luma at sira. Kinakailangan ito palinis, paayos sa ating Panginoon bago tayo mapunuan ng kanyang mga salita sa mga sandaling ito. So nawa sa gabing ito tayo pumarito sa ating Panginoon, sa kanyang presensya, na mayroong desire na mahugasan, malinisan, para ang bagong alak ng kanyang mga salita hindi masayang sa gabing ito. Tayo muko at manalangin. Mapagpalad na kilala namin Diyos, tunay nga na karapat-dapat kang pasalamatan, luwalhatiin sa aming kalagitnaan, O Diyos. Karapat-dapat kang may taas, karapat-dapat kang idakila ng iyong mga banal, Panginoon. Sapagkat, O Diyos, napakabuti mo sa mga buhay. Ikaw ay tapat na nangako sa amin. Ikaw ay tunay, ang iyong mga salita ay totoo na nangyayari sa aming mga buhay. Sa kabila man, O Diyos, ng mga crisis, ng mga kaguluhan sa aming kapanahunan, Panginoon, na natili kang tapat at ang iyong mga salita ay napakasarap, Panginoon, na ito'y nagaganap sa aming mga buhay. Karapat-dapat ka sa ulian, papuri, pagdakila at pasalamat, Panginoon. O Diyos, sa gabing ito, ikaw lamang siya maalay, papuri at pagsamba. At bago kami, O Diyos, manalangin sa gabing ito, sapagkat ito'y gabi ng panalangin, bayaan na kami mag-dwell minsan pa sa iyong mga salita. May we have eyes and ears na nakafocus lamang sa iyo, Panginoon. May our attention to be set in the things above, Panginoon. At bayaan na sa mga sandaling ito, ang iyong mga salita, ang siya maggabay sa amin, Panginoon, sa iyong kautuhanan. O Diyos, itago mo po kami, Panginoon, sa iyong likuran. Wala kaming magagawa, Panginoon. Wala kaming, hallelujah, wala kaming makikita sa mundong ito kung wala ka sa aming kalagitnaan. Na ikaw ang siyang Diyos na liwanag sa aming mga landas. At sa iyong mga salita, Panginoon, tunay nga nang sabi sa Binasulatan, ito ang magsilbing liwanag, ito ang magsilbing lampara sa aming mga paanan, Panginoon. Pangunahan mo kami sa iyong mga salita, O Diyos,
At bayaan na sa mga sandaling ito, walang makita, ikaw lamang o Diyos ang makita sa aming kalagitnaan. Ano man ang makahinahan o Diyos, linisin mo, hugasan mo, upang kami maging handa na tumanggap sa iyong mga salita, Panginoon. Bayaan na kami ay anoint mo with oil, the oil of gladness sa gabing ito, so that we may worship you, Panginoon, na spirito at katotohanan. And as we listen to your word, makita ka lamang namin, Panginoon. Wala pong magawa, Panginoon. Ikaw lamang siya mangusap sa aming kalagitnaan. At ang aking dalangin mula sa pagpapasimula hanggang sa pagtatapos ay gabayan mo po kami sa iyong mga salita. O Diyos, ang papuri ay sa iyo lang, mga pagdakil at pasalamat ay sa iyo lamang. At lahat ng mga bagay na ito ay binabalik namin sa iyo. Sa tangi at dalang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, itong aming samo at dalangin. Amen and amen and amen. Ating palapakan, Panginoon, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa wala pong abala, bubukas po tayo ng ating banal na sulatan. I want to read 1 Peter chapter 4 sa verse 7 lang po muna. Okay. Ito pong sulat ni Pedro. Chapter 4, verse 7. Okay. Nais kong basahin in two versions, kung pagpapahintulutin ninyo. First, I will read sa New Revised Standard Version and then sa ESV. Okay, so verse 7 says, "The end of all things is near. Therefore, be serious and discipline yourselves for the sake of your prayers." In ESV, ang sabi dito, "The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers." Can you say amen to the words of God? Amen. Please be seated po. Palaita natin, Panginoon, sa gabing ito. At isang mapagpalang gabi po sa lahat. At I hope na maganda po ang ating gabi. Pinagpala po ba tayo ng ating Panginoon, mga kapatid? At tunay nga na sa kabila ng crisis na ating naranasan sa mga panahong ito, doon natin mapatunayan na tayo ay, sabi nga ng isang awit, na mabuti pa rin sa panahon ng mga problema, sa panahon ng mga maibigat na 3 digits na ang gas, masabi natin mabuti pa rin. At tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Hindi tayo pabayaan, tayo ingatan. As a matter of fact pa nga, kahit na mahal na ang gas, may plano pa rin tayong pumunta ng fellowship sa Bulacan. Di ba? Para maka-enjoy ng gawain ng ating Panginoon. I hope wala na-discourage sa mga may sakyan. Huwag kayo ma-discourage sa pumunta ng gawain, ha? Baka hindi kayo pumunta dahil mahal ang gas. So ano lang mga kapatid, pera lang yan. Importante ang mga makukuha nating salita ng Diyos sa dako ng Bulacan sa gawain this Sunday. At mga kapatid, kung meron tayong concerns sa mga salapi, katulad ng paulit-ulit na ina-announce ng mga coordinators, wag po tayo mag-atubili na pumaroon pa rin sa gawain. Ang mga pera ay kaya natin pagtulong-tulungan sa biyaya natin Panginoon. Ang Diyos natin ay mayaman. At huwag natin paalalahanin yan, mga kapatid. Ang importante, ang spiritual nating kalusugan na makukuha lamang natin sa mga salita ng ating Panginoon, sa pagbubukas ng kanyang mga salita. So I hope to see you everyone sa linggo, sa dako ng Bulacan, at wala po sana mawawala. Dahil naniniwala ko na sila na mga nandoon ay may tatanggapin ng mga salita ng ating Panginoon na pagpapala sa ating mga kaluluwa. Purihin natin Panginoon, at samantalang ko na rin pagkakataon to remind. So kung meron tayong contributions na may nais mabigay, ay please forward na lamang po sa inyong lingkod. Okay? At like I have said, yung mga salapi or yung mga gastos natin actually ay isang maliit na lamang na sacrifice na kinakailangan natin gawin compared sa sacrifice na ginawa natin Panginoon. Ba? Napakalaking sacrifice na ginawa natin Panginoon sa ating mga buhay. Just for our lives, for our sake, ang ating Panginoon, He has to die.
He has to face consequences na hindi naman niya ginawa, di ba? He has to face yung kamatayan, yung kahirapan, kahit wala naman siyang ginawang kasalanan. Pero, mga kapatid, tayo, kinakailangan lamang natin unti mag-strive, unti magsumikap. I hope na walang natatempt na magtrabaho sa araw na linggo para lang mapunan yung mga pangailangan sa gas. Let's be there, mga kapatid. Unti pag-itiis, unti pag-sumikap para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon ang ating gagawin. Okay? At purihin natin Panginoon sa gabing ito. Nagpasalamat din ako sa ating Panginoon sa kalakasan na pinagkakaloob niya sa bawat araw, sa biyahe din. At bagaman, so sabi nga nila, there is a silver lining. Kasi ngayon, yung pagbobiyahe kayo pa Manila, maluwag, mabilis yung biyahe. At sabi nila, according daw sa statistics, 20% yung nabawas sa EDSA. At ilang pang porsyento yung nabawas sa traffic dahil sa paglaki ng gas. Pero lahat ng bagay na ito ay naniniwala tayo kontrolado ng ating Panginoon at nagpasalamat tayo sa ating Panginoon sa mga bagay na yan. Lahat ng bagay mauwi sa ating Panginoon at kung ano man ang ating mga struggles sa lupang ito ay merong Diyos na nakamasid sa atin, hindi tayo pabayaan, hindi tayo pagkukulangin, mga kapatid. Kaya let's press on sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Hindi tayo pabayaan ating Panginoon, mga kapatid. Okay, so sa gabing ito ay gabi ng panalangin at nagpasalamat din ako sa Panginoon sa inspiration na binigay ng ating Pastor Jack na nakaraang meeting namin ng last Sabado. So, nag-meeting ng mga kalakihan at he gave us this inspiration or this reminder para rekindling na kung para saan ba talaga ang mga prayer meetings sa tulad ng ganito. Huwag nating makalimutan na tinawag itong prayer meeting. No? Hindi lamang ito basta ordinary service, hindi lamang ito basta ordinary setup. It's called prayer meeting. At wag nawa mawala sa atin yung atmosphere o yung kalagayan na tayo ay dudulog sa ating Panginoon para manalangin sa gabing ito. Bagaman dumarating yung panahon na kuminsan parang walang prayer request, parang walang paabot ng kanilang mga request. As a matter of fact, nire-remindan tayo ng ating Panginoon din, di ba? Nung nag-remind siya sa mga disciples, sabi ng Panginoon, parang hindi pa kayo humihiling sa aking pangalan. Humiling kayo, kumatok kayo at kayo pagbubuksan, sabi ng ating Panginoon. At sa gabing ito, I pray na tayo ay matutong kumatok at matutong manalangin sa gabing ito. Tayo mag-desire na dumalangin sa ating Panginoon kung tayo ay very busy sa mga nakalipas na araw dahil sa trabaho, dahil sa pag-aaral. Ay, ito yung panahon para tayo manalangin. Di ba? Ito yung panahon para tayo ay dumulog sa Diyos with supplication ng ating mga pangailangan. Probably hirap na hirap tayo sa buhay na ito. Marami mga struggles dahil sa mga nagataasan ng mga bilihin. Hindi ba dapat natututo tayong lumapit sa ating Panginoon, mga kapatid? Hindi ba dapat tayo natututo lumapit sa Diyos na source ng lahat ng bagay? Sa panahon natin ngayon, natututo ang mga taong umasa sa government because they think yung government, they can provide. Mayaman, may resources. Pero mga kapatid, meron tayong pininiwalaan na Diyos na siyang may-ari na lahat ng bagay. So hindi ba dapat doon tayo unang kakatok, hihingi ng tulong at biyaya sa Diyos na merong magagawa sa ating mga pangailangan. Hindi lamang sa resources, hindi lamang sa pera. Even sa ating mga kalagayan, emotional, kalakasan na ating kailangan sa gabing ito, merong magagawa ang ating Panginoon. So huwag natin makalimutan na ito'y gabi ng panalangin at tayo ay matutong dumulog at tumalangin sa gabing ito, mga kapatid. At with that inspiration, ay hindi tayo lalayo, no? Hindi tayo or hindi ko nais na lumayo sa ganong kalagayan. Gusto ko rin na magkaroon tayo ng enough time na manalangin sa gabing ito. Magkaroon tayo ng sapat na panahon para magbulay-bulay at
naniniwala ako, kinakailangan din natin, as a Christian, I believe na bago tayo manalangin, bago tayo haharap sa Diyos sa panalangin, I believe kinakailangan ng meditation. Huwag tayong pupunta sa panalangin ng unprepared. Kasi pag pumunta tayo sa panalangin unprepared, baka natapos na yung prayer mo, may mga nakalimutan ka pa pala pag-pray. So, take a mental note. Ano ba yung mga kinakailangan natin pag-pray sa gabing ito? Yun yung ating gagawin, habang tayo nagbubulay-bulay sa mga salita ng Panginoon. Isipin natin, ano ba yung mga bagay na pwede natin ipanalangin sa gabing ito? Let's pray for our brothers and sisters na nangangailangan. Let's pray for our loved ones. Let's pray for our health. Let's pray for everything, sapagkat ang Diyos ang siyang source na lahat ng bagay. Mga kapatid, nakapagod na ba kayo manalangin? Ito ang ating buhay, mga kapatid. Ang panalangin, ang paghibig sa ating Panginoon, ang paglapit sa Kanya, ito yung ating buhay. At wala tayo ibang gagawin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, kundi kumatok, maging dependent sa ating Panginoong Kristo Jesus. Yung talatang ating binasa sa 1 Peter, isa sa mga paalala ni Pedro sa mga kanyang sinulatan, is writing actually sa ilang mga Jewish Christians na, as we already know, after ng pagkapako ni Kristo, nagpangalat yung mga Hudyo at siya sumulat doon sa mga Hudyo sa Asia, sa modern day Turkey, modern day Greece. At isa sa mga sulat niya ay ang ating binasa dito sa verse 7. Nang sabi niya, mind you, sa panahon niya, sabi niya, the end of all things is at hand. 2,000 years ago, si Pedro, ang kanyang sinabi sa mga believers, ang katapusan ay malapit na. How much more sa ating panahon, mga kapatid? Iniwala ba kayo? The end is at hand? Pero hindi in a sense of doom, na para bang, malilipo na lahat ng bagay. But the end is at hand dahil naniniwala tayo sa pangako natin, Panginoon, na in a twinkling of an eye, we shall all be changed. At lahat ng mga paghihirap sa mundong ito ay matapos na. So 2,000 years ago, si Pedro ay nagnangaral, nagsulat, the end of all things is at hand. At anong kinakailangan gawin ng isang believer? Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. At maganda yung pagkakatranslate ito sa ESV or NASB kung meron kayong version na yan. Ang sabi doon, tayo ay, or kung tatagalugin natin, be self-controlled, be disciplined, and be sober-minded. Alang-alang, ginamit dito yung word na for the sake of your prayers. Alang-alang sa inyong mga panalangin. Kinakailangan natin maging sober-minded, kinakailangan natin maging self-controlled, alang-alang sa mga panalangin. So I want us to talk about that. No? Gusto pag-usapan natin sa gabing ito, hindi na ako nakapag-isip masyado ng title, pero I want it to be titled as For the Sake of Your Prayers. At magandang iniwan dito ni Pedro dito sa 1 Peter, babasahin natin ilang mga talata na isang kaisipan na gusto kong iwan sa gabing ito. Okay? So ilang mga bagay na patungkol sa panalangin at gusto kong nais ko sa gabing ito, magkaroon tayo ng attention, magkaroon ng bulay-bulay sa panalangin sa Diyos sa gabing ito. Dahil importante na tayo ay haharap sa ating Panginoon, prepared, ready. Mamaya manalangin tayo. Huwag tayong paparoon sa panalangin ng hindi prepared, hindi ready. Actually, ang reminder nga ng ating butihing pastor, kapag ka nagpe-pray ang MC, let's pray din sa ating mga kinakatayuan, di ba? Matuto tayong manalangin, matuto tayong magsumamo sa Diyos. At most of the time, kasi nagde-depend na lang tayo, nagre-rely na lang tayo sa MC to pray for us. Mga kapatid, panahon din ng pananalangin. Tayo din ay tinuruan na manalangin. Marunong tayo manalangin, di ba? So lumapit tayo sa ating Panginoon na may pananalangin sa gabing ito. Kung may mapangailangan tayo, kung mayroon tayong mga desires sa ating mga puso, you can pray. We can pray. Ito ay isang regalo na binigay ng Diyos sa ating lahat. At sabi dito sa isang reminder ni Pedro, be self-controlled and be sober-minded
for the sake of your prayer. Sabi doon, to keep that life, or to be self-controlled and sober-minded for the purpose of your prayer. Okay. Alang-alang sa ating mga panalangin. So gusto kong pag-usapan natin to, at I'm thinking na ito'y magiging saglit lamang, dahil may mga ilang bagay lang ako na gustong ipakita sa inyo sa gabing ito. Usually, di ba, kapag tayo ay nag-encourage dyan sa bawat isa, or may kita natin sa social media, or probably narinig sa mga pangaral, we are taught to build a prayerful life. Ba? Yan din ang sabi sa mga kasulatan, pray without ceasing, in a sense na hindi yung para bang halos walang katapusan na manalangin, but it's rather the way yung author na nagsabi na pray without ceasing, it's sabihin manalangin tayo continuously sa araw-araw, sa ating mga pagkain, sa ating pagtulog, sa ating paggising, sa ating biyahe, di ba? Sino pa bang gumagawa niyan? Nakakapag-exercise pa rin na manalangin kada biyahe, kada alis, no? Nagpapasalamat sa ating Panginoon, humingi ng guidance sa ating Panginoon, kada kakain, or baka naman dahil sobrang gutom natin, nakalimutan na natin mag-pray, magpasalamat sa ating Panginoon. Because we do that because we acknowledge na ang Diyos ang may bigay na lahat ng mga bagay na ito. At marapat siyang saulian na pasalamat. Di ba? Marapat saulian na pasalamat natin Panginoon. So therefore, bago tayo kumain, pasalamat tayo sa ginawa ng ating Panginoon. Ito'y pagpapala ng ating Panginoon. The mere fact na meron tayong pagkain sa ating hapag, ito'y gawa ng Diyos sa atin. Diba? Yung safety, papunta sa malalayong mga lugar. Imagine, maraming mga aksidente sa daan. Maraming mga sakuna, kahit na nga malapit diba? Kahit yung pupunta ka lang from area ka, pupunta ka lang ng Portal Mall. Hindi kinakailangan natin mag-whisper ng prayer. Lord, ingatan mo po ako sa aking paglalakad. Ingatan mo po ako sa aking pagbiyahe. Because hawak ng Diyos ang ating kaligtasan, ang ating buhay. Diba? Yung mga decisions. Minsan nag-struggle tayo with making decisions. Nag-struggle tayo kung anong gagawin natin, this or that. But actually, sabi nga sa isang awit, diba? Sabi doon sa isang awit na what a friend we have in Jesus. Sabi doon, all those needless burdens, binubuhat natin. Pero as a matter of fact, pwede naman natin itong ilapag sa panan ng ating Panginoon. Sabi doon, all needless pain we have to bear, it's all because we do not carry everything to God in prayer. Kung minsan, meron tayong mga needless burden sa ating mga puso. Mga unnecessary na kinakailangan. Bakit mo binubuhat yan? Bakit na bigat ka? Pero pwede naman natin itong ilapag sa panan ng Panginoon in prayer. Diba? Kapag meron tayong mga problema sa buhay, problema sa current na circumstance sa ating kapanahunan, hindi ba dapat pwede natin itong ilapag sa panan ng Panginoon para yung mukha mo naman ay sumaya naman? Diba? Sometimes sobrang bigat na bigat ang ating buhay dahil nga sa maraming mga problema sa ating na nangyayari sa ating panahon. Sobrang bigat na bigat tayo at yung ating mga mukha hindi may pinta. However, merong ino-offer ng Diyos. Ang sabi niya, come to me all who are weary and are heavily laden, and I will give you rest. Diba? May offer ng Diyos na kapahingahan. At kinakailangan natin gawin, ilapag ito sa paanan niya. At lahat ng bagay na yan ay tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na manalangin. To pray without ceasing. Itaas sa Diyos, idulog sa Diyos, at mag-build ng isang prayerful life. Manalangin. Pero gusto ko makita sa gabing ito, I want to say na mamaya pakita natin sa banal na sulatan, pero even si Pedro ay nagsasabi, at gusto ko sabihin sa gabing ito na kinakailangan din nating i-build or i-prepare ang ating mga buhay para manalangin. We need to build our lives, we need to prepare our lives for the sake of prayers.
Di ba? So kasi iniisip natin, kapag manalangin tayo ng manalangin, aayos yung ating buhay. Which is true, di ba? Tama naman yun, sabi ng mga kasulatan. However, yung inverse na parehas totoo din. Yung ating mga buhay para maging more prayerful, maging effective, maging powerful, we need to prepare our lives for the prayer, for prayers. We need to be, sabi natin kanina, we need to be sober-minded, we need to be self-controlled for the sake of your prayers. Alang-alang sa inyong mga panalangin. So imagine kung may mga panalangin ka sa gabing ito, kung meron kang desires na idudulog sa Diyos, kinakailangan mo rin palang isaayos ang iyong sarili, i-prepare for that prayers, for the sake of those prayers. Alam mo, puntaan natin yan as we go on sa mga kasulatan. At pinapakita dito ni Pedro, pakita natin sa pamamagitan ng mga kasulatan, na kinakailangan din natin mabuhay ng tama, ng righteous. We need to live right. And living right helps us pray even more. Kapag tayo nabubuhay ng tapat, ng maayos sa Diyos, it helps us to pray. It helps us to pray. And God wanted for us to prepare ourselves, to live a life worthy, to live a righteous life, bago yung ating mga prayers ay maging effective and powerful. Remember, mamaya babasahin natin, no? Pero remember sa James, di ba? Ang sabi doon na ang prayer ng isang righteous person, ito'y effective sapagkat ito ay gumagana as it is working. Pero take note of the word righteous person. Sabihin, yung ating mga buhay, kinakailangan may saayos, may prepare, at pleasing sa harapan natin Panginoon. Righteous. Marami nag-pray sa panahon natin ngayon. Lalo na sa panahon ng sakuna, sa panahon ng pangangailangan. I could remember yung isang scene, isang video nung nagkasagsagan ng lindol sa Cebu, di ba? Sabi niya doon, so lumilindol, I think nasa siyang gusali. Sabi niya, Lord, tama na, Lord. At sa panahon ng sakuna ay he can't help but cry out for God's mercy. So marami nag-pray. Maraming humihingi ng tulong sa Diyos. At sa sama ng mundo natin ngayon, maraming mga umiiyak sa Diyos. Lord, tama na yung gera, Lord. Tama na yung pagtaas ng mga bilihin, Lord. Tama na ganito, tama na ganyan. But, you see, I want you to understand, mga kapatid, na it's a different thing na ang isang righteous person ang manalangin sapagkat there is a promise, there's a guarantee na once a righteous person prays, it's working, it's powerful. Maraming mga umiyak at manalangin sa Diyos, Lord, tama na ang pagtaas ng bilihin, tama na ang pagtaas ng langis. Pero it's not working. It's not powerful. But the way we understand it and the way we know our God, na kapag tayo lalapit sa Kanya, sabi doon sa binasulatan, we need to dwell. We need to be with Him. We need to be, sabi doon, mamaya babasahin din natin yon. I'm skipping ahead na, pero babasahin natin mamaya, we need to be with Christ. If you abide in me, and my words abide in you, di ba? You shall ask what you will, and it shall be done unto you. So, we are used to say na kinakailangan natin manalangin, mag-pray to build a better life, para maging maayos ang ating mga buhay. But I say na kinakailangan nating mag-prepare na ating mga sarili. We need to be righteous. We need to live a life right according sa harapan ng ating Panginoon to help us pray even more. Merong nais ang Diyos na ating ipamuhay sa gabing ito. At para maging effective ang ating magiging panalangin mamaya, we need to follow that. We need to live according to that life. Sabi dito, no, sa Colossians chapter 1 verse 9, because we know na there is ang gusto ng Diyos na ating ipamuhay, na tayo ay maging prayerful, manalangin, diba? Sabi, maraming mga accounts, quote ko na lang, sabi doon sa ilang accounts, tayo ay watch and pray for your adversary, the devil. Is like a roaring lion,
Sabi niya sa mga disciples, di ba, kayo'y manalangin para hindi kayo papasukin ng temptation. Itong Colossians chapter 1 verse 9, sabi doon, and so from the day we heard, we have not ceased to pray for you. So si Pablo ay nag-pray sa church ng Colossae, sa Colossian, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord. Walang prayer si Pablo, but for these people na magkaroon ng wisdom at lumakad ng maayos. Diba? And we know that. Kapag nanalangin tayo, Lord, tulungan mo ako, gusto kong maging maayos sa aking buhay. Yan ay tinutupad ng Diyos. Another account, ay quote ko na lang, sabi doon, if any one of you lack wisdom, lumapit kayo sa akin. Sabi ng ating Panginoon, at kayo pagkakalooban niya ng wisdom. Let Him ask of God. Kung gusto natin matuto ng mga bagay, makorek ang ating mga kasalanan, gusto natin lumakad ng tama sa harapan ng Diyos, we can do is pray. Lumapit tayo sa Diyos, humilig sa Diyos, Lord, tulungan mo ako. Help my unbelief. Diba, na-quote ng ating MC kanina. Lord, help my unbelief. At ang Diyos ay tutulong sa atin. Do you believe that? No? Lord, tulungan mo ako. At ang Diyos ay tutulong. Diba? Yun yung essence ng prayer. Lord, kailangan ko ito. Lord, ito'y aking dinudulog sa iyo. Especially when we pray about ourselves, mga pangailangan natin spiritually. Lord, ito'y bagay na gusto ko mapagtagumpayan. And the Lord helps. The Lord meets you sa iyong pangailangan. At ano mga ugali na kinakailangan mabago, ano mga bagay na kinakailangan maalis sa atin, tumutugon ng Diyos. Hindi po ba, mga kapatid? Do you believe that? Na ang Diyos ay tumutugon sa ating mga dalangin. But I would say right now, it is also true, the way Peter shows here, it's also true na for the sake of your prayers, you need to live a life worthy sa harapan nating Panginoon. Alang-alang sa mga panalangin, we need to prepare ourselves. We need to be sober-minded. We need to be self-controlled for the sake of your prayers. At mamaya punta natin ilang mga talata. Dito lang yan sa 1 Peter. No? May mga ilang accounts na pinakita si Peter dito about prayer. At gusto ko ipakita yung perspective na yan as we meditate sa ating prayer meeting sa gabing ito. Because nakikita ko mga kapatid na or even sa youths, no, I express this sa mga kabataan. Nakikita ko na we need to be more prayerful. Tayo ay matutong manalangin sa Diyos, mag-desire, tayo ay dumulog sa Diyos, supplication. We need to have more of that. At yan ay naniniwala ako na kaya nating ma-build upon by the grace of God. Yan ay kaya nating may grow sa ating mga sarili by God's grace. So sa aming meeting din, to give you some details on aming meeting. So ang ating pastor suggested, why not pray for 20 minutes, for 30 minutes, or for 25 minutes? Pag magtatapos ang gawain, let's spend time, 20 minutes in prayer. At kung sa normal na mindset, kung ating isipin lang bilang tao, parang tagal nun. So, bibigay ko sa inyo yung task. Pray for 20 minutes. Kaya? Kaya. Pero, on a normal day, parang 5 minutes kayo, parang sakto na lahat. On a normal day, parang 5 minutes, 10 minutes. Kapag everything is fine, di ba? Everything is good sa ating mga buhay, parang 10 minutes is way too long sa ating panahon. At kaya naniniwala ko na lubos, at as I meditate itong mga salita ni Pedro kanina, God has taught us to live right, to help us na manalangin
even more. Dahil ang gusto ng Diyos ay manalangin tayo na manalangin, kapatid, di natin kinakailangan mag-alala. Ang Diyos na mismo naghanda ng buhay, nagturo ng buhay na kinakailangan natin pamuhay para tayo ay manalangin ng higit. No, cycle yan. So pinanalingingan tayo ng ating mga kapatid, o tayo nanalangin for ourselves, maging maayos, maging mapatawad sa ating mga kasalanan, malinis, maugasan. And then as we grow in God's knowledge and wisdom, yung mga bagay na naiaalis sa atin, na pinapalit ng ating Panginoon, ito yung nag-grow sa atin, nag-equip sa atin para manalangin pa ng manalangin. At kaya yung 20 minutes, yung 30 minutes, or even an hour, ay hindi mahirap. It's because ito'y sa tulong at biyaya ng ating Panginoon at may mga bagay na kinakailangang maisaayos sa atin to help us pray even more. Kinakailangan yung isang buhay, or we must live a life na hindi nagpipigil sa atin para manalangin. Maraming mga bagay sa mundong ito na magpupumigil sa atin manalangin na mahaba. Busyness, tiredness, or ilang mga bagay na nag-aagaw ng ating attention. Diba? Imagine niyo, diba, pag gutom ka na, gusto na lang manalangin ng quick, thank you Lord, amen. Dahil gutom ka na, diba? May mga ganong scenario. But, you see, there are hindrances. May mga humahad lang sa atin para manalangin. And I will give a couple of insights now. Si Pedro, binigyan tayo ng 3 insights on how our life affects ang ating mga panalangin, ang prayer life natin. So yung pagiging prayerful natin, yung prayer life natin, may affect yung buhay natin, how we live our life sa harapan ng ating Panginoon. And how, pupunta natin, no, how should we live ang ating mga buhay for the sake of our prayers. So, atras natin ng onte. No? So, verse 7, gusto kong punta natin. Ng chapter 3, 1 Peter. Likewise, so nagbibigay si Pedro ng advice sa mga couples. And one account says, likewise, husbands, live with your wives in an understanding way. Mga husbands, diba? Live with your wives in an understanding way. Showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Notice that. Ibig sabihin, pwede palang mapigilan yung panalangin. Pwede palang mapigilan yung panalangin. Okay? At ang paalala ni Pedro, yung mga asawang lalaki, live with your wives, unawahin nyo sila. Unawahin nyo na that they are weaker vessel, show honor to them. Sabi sa ESV, showing honor to the woman, since they are also co-heirs with you of the grace of life. So, ang magiging resulta kapag ka ikaw ay dinisrespect mo ang iyong asawa, kapag ka hindi ka nabuhay na understanding way sa iyong asawa, ang sabi dito, ano mangyayari? Yung prayers mo, possible na mapigilan pala. Okay? So that your prayers may not be hindered, live a life in an understanding way. Alam niyo mga kapatid, ang paggawa ng Diyos ay hindi pwedeng pigilan, di ba? Ang paggawa ng Diyos hindi pwedeng pigilan. Pero yung prayers natin mismo, yung communication natin towards God, possible pala na napipigilan. Habang ako nagbubulay-bulay, I'm thinking 2 things, no? Paano ba napipigilan itong prayer? Paano ba napipigilan yung prayer? How can prayer be hindered? One, probably, dahil nga, siguro may problema sa pamilya, dahil ang asawang lalaki ay
hindi maayos yung family, there's a problem. Hindi lamang talaga patungkol sa asawang lalaki. I believe kapag ang asawang babae din, hindi rin nire-respect yung asawang lalaki, it's the same thing. Yung prayers ay may pigilan. Pero in this context, I'm thinking na siguro dahil nga punong-puno ng problem, yung taong ito, yung lalaki, ay hindi maayos yung relationship niya with his family. Literal na hindi na nanalangin. Napipigilan na talaga. Literal na hindi na nanalangin, hindi na nakakapag-pray kasi problema eh. Daming problema na iniisip, daming problema na may situation sa family nila na hindi na-address. So instead na manalangin ay, galit ako. Tutulog ko na lang to. Or probably, kahit na anong prayer ng asawang lalaki, dahil nga merong problem na hindi inaayos, baka yung communication niya with God ay putol. It's one of those two, which I believe pwedeng maging totoo. Di ba? Let's zoom out a bit. Hindi lang patungkol dito sa mga asawang lalaki, even sa atin. So makita natin na kung paano tayo or kung anong ating buhay, even sa loob ng ating mga tahanan, it can affect your prayer life. Pwede maapektuhan ang iyong prayer life. Kung merong hindi maayos na relationship sa loob ng tahanan, the way Peter described it, kung walang respect, kung walang honor na nangyayari, kung hindi maayos yung relationship, kung walang fellowship na maayos, prayers can be hindered. Do you agree? Pwede pala mapigilan pa na lang kasi hindi kayo maayos eh. Sabi nga, di ba, ng isang account, bago ka mag-alay ng handog sa Panginoon, umaya, mapupuntahan din natin yan. Pero bago ka mag-alay ng handog sa Panginoon, hindi ba daw mas mainam na puntahan mo ang kapatid? Puntahan mo yung asawa mo, puntahan mo yung mga anak mo, and sa ayos muna ang mga bagay bago ka mag-alay ng handog sa ating Panginoon. Di ba? Because it can hinder our prayers to God. Kahit nandito tayo ngayon sa prayer meeting, na nalangin ka, or ikaw'y dumudulog sa Diyos, one, baka dahil nga sa sobrang daming problema sa bahay, hindi ka na manalangin, wala na sa'yo yung sensitivity na manalangin. Or two, baka dahil nga sa sobrang daming problema sa bahay, hindi mo inaayos willingly, hindi mo finifix yung relationships. At naapektuhan na yung ating mga panalangin. It can hinder our prayers to God. I-zoom out pa natin. Hindi lang naman yan nagpatungkol sa talagang family natin sa ating mga tahanan. It can also signify or it can also describe ang ating relationship here in this church. Sa spiritual na tahanan ng Diyos. Sabi ko nga, di ba, kapag meron tayong mga hindi pagkakaayos-ayos, sabi sa Banal na Kasulatan, iwan mo muna ang iyong pag-alay ng handog, makipag-ayos ka muna, fix it up, ipatch mo muna ang kinakailangan ipatch, and then mag-alay kayo sabay, parehas ng handog sa ating Panginoon. Because it can affect your prayers. Maapektuhan ang ating mga panalangin. Sabi sa Matthew chapter 18, verse 19, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Do you agree? Kapag nag-agree tayo dito, it will be done by our Father in heaven. Paano kung hindi tayo nagkakasundo? Right? Paano kung hindi tayo nag-agree? Paano kung wala tayong proper fellowship? But if kung merong mga bagay na hindi natin isinasaayos sa ating mga kapatid, may mga secret na iringan, iwasan, tampuhan. Sabi sa isang libro na nabasa ko, kung ang horizontal na fellowship ay nagbe-break, ibig sabihin yung ikaw sa kapatid, it also signifies na yung vertical fellowship mo with God ay nagbe-break na rin. Dahil ang sabi sa Banal na Kasulatan,
If anyone says, 1 John chapter 4, if anyone says, I love God, and hates his brother, sabi doon, that man is a liar. Because how can anyone love God na hindi niya nakikita, pero hates his brother na nakikita niya at nandyan? Ba? So, one problem na gusto ko ipakita sa inyo sa gabing ito, or one concern, is that how we live at our homes affects our prayers. Both sa ating mga tahanan talaga, sa inyong mga pamilya, kung may mga sigalot kayo sa inyong pamilya, di ba, maganda rin namang payo na iwan muna natin yun at mag-alit tayo ng pagsamba sa ating Panginoon. Pero, even si Pablo ay nagsabi, talagang makaka-apekto. It can also affect your prayers. It can hinder your prayers. At mas mainam na ilapag natin lahat ito sa ating Panginoon. Now, instead of iwanan sa tahanan, pagbalik sa tahanan, dun pa rin, why not dali natin sa pananalangin. At after nun, ito'y mapapawi na dahil ang ating Panginoon ay makapangyarihan at gumagawa at kumikilos sa ating kalagitnaan. Diba? How we live our lives sa loob ng church na ito, it will hinder or it can affect your prayer life. Kung tayo nabubuhay na walang pag-ibig sa mga kapatid, para tayo manalanginan para sa bawat isa. Ay, yan na naman to si kapatid na to na nag-prayer request. Prayer request na ganito, kaaway mo. Paano magiging effective yun? Tama ba? How can it be effective? Nakita mo yung pangalan ni ganito, yung nag-flash sa screen, hindi maayos yung aking pakiramdam towards sa kanya, may ganito, ganyan, hindi maayos. It affects your prayer life. Do you agree? It affects your prayer life. If anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. Hindi magiging effective yung pananalangin natin, expression ng Diyos, dakila ka, Diyos, karapat-dapat ka, iniibig kita, mahal kita. But we hate, at the same time, we hate our brothers and sisters. It's not helping us. Hindi nakakatulong na ganun ang ating kalagayan as a Christian, as a church. Anong kinakailangan gawin, mga kapatid? Sabi sa mga kasulatan, let's set aside the sacrifices. The sacrifices of prayer. Mag-ayos muna tayo. Mag-agree tayo mga kapatid sa gabing ito. At bayaan ang pag-ibig na Kristong sumagana sa ating kalagitnaan so that ang ating mga prayers ay maging effective. Maging powerful. For the sake of your prayers, live a life na karapat-dapat sa harapan natin Panginoon. Live a life na maayos sa loob ng church, sa inyong mga tahanan, sa ating mga tahanan. Dahil it will affect your prayer life. Isa pang account sa 1 Peter, balikan natin. Ikalawang bagay na gusto ko ipakita sa inyo. Related doon sa ating pinag-uusapan, how relationship works sa loob ng church. Ang sabi dito ni Pedro sa verse 8 ng 1 Peter chapter 3. Sabi niya, finally, all of you have unity of mind. Can you say amen to that, mga kapatid? Maging one accord tayo dito. Kaya nga yung banal na presensya ng ating Panginoon ay bumaba sa upper room because anong kanilang ginagawa doon? They are in one accord, waiting, praying, singing songs. At pinuspos sila ng banal na Espiritu at that moment. At hindi ba ganun din ang ating mga desire, mga kapatid? Na sa ating panalangin, bumaba ang banal na presensya ng ating Panginoon, magpagaling, magpalakas, magpala, mag-provide. Di ba yun yung ating gusto, mga kapatid, sa ating panalangin? Then live a life
nakarapat-dapat sa harapan natin, Panginoon. Let's unite. Magkaisa tayo sa ating mga panalangin sa gabing ito. Have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. Verse 9, sabi dito, do not repay evil for evil or reviling for reviling. But on the contrary, bless. Okay? Bless. For to this you were called so that you may obtain a blessing. Ito natin basahin. For whoever desires to live life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good, and let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayer, but the face of the Lord is against those who do evil. Second thing na gusto kong pansinin natin is, binanggit na naman dito ni Pablo yung prayer. And something that affects prayers is that, sabi dito, na ang Diyos, ang kanyang pandinig ay bukas sa mga righteous. Bukas ang pandinig ng ating Panginoon for those who are righteous. In reference dun sa ating binabasa kanina, na verse 9, verse 10, do not repay evil for evil, reviling for reviling. Kayo ay magpala instead na gumanti. Sabi dito, instead of speaking deceit, kayo ay mabuhay ng maayos, peaceable to all. At gusto kong pansinin niyo maigi. The Lord answers prayers of those na gumagawa ng mabuti, righteous, at hindi nahihinder kapag ganito ang panapamuhay nila. They don't speak reviling, they don't repay evil for evil. They don't live a life na reviling, but instead nabubuhay sila ng pagbabless, nabubuhay sila ng hinahanap ay kapayapaan. At ang nais ng Diyos, that same tongue or that same mouth na umiiyak na panalangin sa Diyos ay hindi rin ginagamit sa paglait or sa pagrevile or sa pagsumpa or pagganti ng masama laban sa iba. So kalang bagay na gusto kong pansin natin, how we live outwardly or sa ibang mga tao. Dahil, of course, yung mga ibang mga tao, yung magsasalita sa atin na hindi maganda. Diba? Sasabihan tayo ng mga pangit na salita. Masaktan tayo. But how we react, paano tayo magre-react mga kapatid, it speaks a lot. At kapag tayo ay gumanti ng kapayapaan, ng pagpapala, it affects your prayer life. At kapag gumanti naman tayo ng reviling, lalong higit, it will affect your prayer life. How we live our life outwardly affects our prayers. Dahil ang Diyos ay nakikinig lamang, sabi doon, the Lord attends to the prayers of those na righteous. At mga kapatid, tinawag tayo na banal na ating Panginoon, di ba? 1 Peter din, sabi doon, or 2 Peter, the Lord has brought you out of darkness into His marvelous light to show forth the praises of Him. Tayo ay tinawag ng Diyos na banal. Nilinis, sinugasan tayo ng Diyos. At yun yung dapat natin ipamuhay. Yun yung dapat nating ipamuhay sa labas ng church na ito. Sa labas ng ating mga tahanan. Na instead of ikaw ay kinukutya, ikaw ay nire-revile, nilalait. Instead of answering back ng panlalait din, ng reviling din, why not bless? Why not seek for peace? Diba? Instead of answering ng panlalait din, dahil kapag ginawa mo yan, katulad ng ating binasa, it can affect your prayer life. It affects your prayers. Ang nais ng Diyos na tayo ay mabuhay na
Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 1, to live a life worthy of our calling. Tayo tinawag na malinis Kristiyano. Tayo tinawag na follower ni Kristo. And ang gusto ng Diyos, for us to live a life worthy of calling yourself a Christian. Na sa pananalita, sa ating mga buhay, in everything, lalakad tayo na maayos. Kristiyano sa harapan ng ating Panginoon. At I want us to notice na kung hindi natin ipapamuhay ito ng maayos, if we don't live a life righteously, if we don't seek for peace, kung tayo ay pabalang din sumagot sa mga nanglalait sa atin, kung tayo ay maglalait din if we revile, imagine that same mouth na iniiyak mo sa pagupuri, nagupuri ka sa ating Panginoon, that same mouth ay ginagamit mo rin sa palalait sa iba. Ang Diyos ay hindi nalulugod. Right? So for the sake of your prayers, mapal sa gabing ito, na ginagamit natin ating mga labi, ang ating mga isip, di ba? Sometimes we pray in silence, pero yung ating isip, yung ating puso na nakikipag-communicate with God. And imagine mo that same place na ikaw nanalangin with God ay kung minsan ay nag-harbor din ng mga thoughts na masama or reviling or war. May pag-away sa mga nakikipag-away din sa'yo. Imagine that. Ang Diyos hindi nalulugod. Huwag nating hayaan na ma-defile yung tahanan ng Diyos. Diba? Let's live a life worthy of our calling. Para yung ating mga panalangin ay maging effective at hindi mapigilan. Dahil nanalangin na tayo dito, tapos yung laman pala ng panalangin, Lord, sana tamaan siya ng sakit. Dahil hindi naman yung makakatulong, mga kapatid. We are not called to live like that. We are called to live peaceable with all. Diba? Because God attends to the prayer of those na mga righteous. Yung ibukas yung pandinig ng ating Panginoon to those who are righteous. And that's another thing na gusto kong pansinin natin as we go on in prayer. How do we live our life sa labas? Because it will affect your prayers. At pangatlong bagay, gusto kong pansinin natin balikan natin yung ating binasaan sa verse 7 ng chapter 4. Therefore, sabi ni Pedro, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Alang-alang sa iyong prayers, sa iyong panalangin, sa iyong prayer life, you need to be self-controlled and sober-minded. What does it mean? It means how we act. If we act sometimes na walang self-control, sabi sa Psalms, di ba? Those person without self-control, he is like a city na walang pader. Easily infiltrated ng kaaway, ng evil thoughts. At siya ay madaling ma-destroy. Live a life for the sake of your prayers na self-controlled and sober-minded. Both in how we act, self-control, and how we think. Kung tayo ay sober-minded. At mga kapatid, based on how we act and how we think, probably ito'y makahinder sa atin mga panalangin sa ating Panginoon. It can hinder or help you in your prayers sa gabing ito. Right now, ano ang ating iniisip? Right now, ano yung ating mga laman ng ating mga puso? Are we sober-minded? Malinis ba ang ating mga isip? Tayo ba ay merong sound mind? Sabi sa isang translation. Are we self-controlled? Kung babalikan natin yung upper verses, sa verse 1 sabi doon, since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves
with the same way of thinking, for whoever has suffered in the flesh has ceased from sin. So, as to live for the rest of the time in the flesh, no longer for human passions, but for the will of God. Do you believe that, mga kapatid? Dahil namatay ang ating Panginoong Kristo Jesus, tayo rin naman, we will arm ourselves with the same way of thinking. Na hindi tayo mabuhay according sa laman, according sa mga human passions, but for the will of God. Right? And for the time that is past, suffices for doing what the Gentiles want to do. Sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, lawless, idolatry. That's how Gentiles live. With respect to this, they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery, and they malign you. But they will give account to Him who is ready to judge the living and the dead. Diba? Yan yung inaan natin kanina, diba? Sometimes dahil nga hindi tayo nakikipag-ayon sa sanlibutan, they will malign you, ikaw ay lalaitin ng sanlibutan, ikaw ay papahirapan ng mundong ito because you do not live according to their lives. But take note that they will give account to Him who is ready to judge the living and the dead. For this is why the gospel was preached even to those who are dead, that though judged in the flesh in the way people are, they might live in the spirit the way God does. So, ganito na mabuhay ang Gentiles. Describe ni Pedro. They live according to the lust of their eyes. They live according to the flesh, according to their passions. Pero hindi na tayo katulad ng Gentiles. Hindi tayo dapat mamuhay the way they live. And we, sabi sa verse 7, knowing that the end of all things is at hand, alam natin na malapit na matapos ang panahon, magkaroon tayo ng self-control, magkaroon tayo ng sober mind for the sake of your prayers. Alang-alang para maging ating mga panalangin ay maging effective and powerful. For the sake of our prayers, have self-control. Have sober mind. Dahil kapag wala tayong self-control, kapag wala tayong sober mind, kahit na sabihin mong Kristiyano ka, pero kung wala kang self-control, kung wala kang sober mind, it will affect your prayers. Makaka-apekto ito sa ating panalangin sa gabing ito. If you don't have self-control, if you don't have sober mind, self-control, sa ibang translation, ginamit yung word na discipline. Kung walang disiplina ang iyong sarili, you do what you want to do. At gagawin mo kanong, dahil ayaw mo pabigil eh. Wala kang self-control, then it will affect your prayer life. Hindi magiging effective ang iyong panalangin. If you don't have sober mind or sound mind, yung proper na kaisipan, thinking good thoughts, lagi mong iniisip ay, you're very paranoid ah. Iniisip siguro ito ng masama. Ito ganito iniisip. Then how can you pray? How can we pray kung ating mga isipan ay filled with so many things? Mahihirapan tayo manalangin. For the sake of your prayers, sabi dito ni Pedro, have self-control. For the sake of your prayers, have discipline. Alang-alang sa ating mga panalangin sa gabing ito, magkaroon tayong disiplina, mga kapatid. No? Disiplina natin mga sarili. Sa panahon ng pananalangin, let us pray. Alam niyo ba, prayer ay part ng discipline? Isang Christian discipline ang pananalangin. Dahil, let's be honest, ang prayer talagang mag-take ng oras, mag-take ng panahon sa atin na we can spend probably sa pagtulog, we can spend probably sa paggawa ng ating mga trabaho. So that's why it's called the Christian discipline. And without that self-control, talaga maapektuhan yung panalangin kasi hindi ka nanalangin. Diba? Or sa ilang mga bagay, wala tayong self-control. We do what we want to do. We pray when we want to pray. Hindi nagiging effective yung ating mga panalangin.
Did you know that? So ang paalala ni Pedro, for the sake of your prayers, alang-alang sa inyong mga panalangin, have discipline. Have self-control. Sabi nga ng ating Panginoon, di ba? Through Timothy, sabi doon, for God has given us, sabi ni Pablo kay Timothy, di ba? For God has not given us, or God has gave us a spirit not of fear, but of power, of love, and of sound mind, which is self-control. Discipline. We need to discipline ourselves, fellow Christians. Tayo magkaroon ng discipline. Another account says, kinakailangan tayo mag-resist sa kaaway. It's part of the discipline. Resist the devil and live a life na may self-control. And we need also a clear mind, a sober mind. Sabi sa isang account, 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober-minded, be watchful. Ilang translation ginamit na Greek word dyan sa sober mind is being watchful, being alert, clear yung mind. No? Wala masyadong maraming mga bagay na iniisip. Dahil kapag masyadong maraming mga bagay na iniisip, it will affect your prayers talaga. Dahil you're thinking way too much on things up ahead, or way too much sa ibang mga bagay. You forget the time to pray. Isang hymn na akin napakinggan, sabi doon, don't forget family prayer. Dahil maraming mga kabisihan sa mundong ito na maaari mag-agaw ng ating atensyon. But let's be sober-minded. Mga kapatid, huwag tayong padala sa mga stress, sa mga worries sa mundong ito. Clear up your mind. At it will help you for praying the right prayer na nakakalugod sa harap nating Panginoon. Baka naman we pray, Lord, sana, di ba? Maraming beses na napakinggan sa pangangaral, sometimes hindi inaalis ng Diyos yung situation immediately. Sabi sa isang awit, di ba? Sometimes He calms the storm, pero the other times, He calms His child. What does that mean? Ibig sabihin nun, minsan, darating yung mga situations sa ating mga buhay, at sometimes we pray, Lord, di ba, maganda naman prayer, Lord, maalis na sana yung problemang ito, mawala na sana yung problem na ito. At sa panahong hindi pa rin nawawala, parang hindi nawala, Lord, parang may karamdaman pa rin ako, parang meron pa rin ganitong stress. Parang nag-escalate. Allah, di na mawawala, ano gagawin ko? Paano? Your mind is not clear anymore. At mga kapatid, ang kinakailangan natin gawin, clear your mind. Sabi nga sa Hebrews, di ba? Focus our eyes on Him, the author and the finisher of our faith. Sabi sa isang awit, turn your eyes upon Jesus, and all the things of earth will grow dim. Ibig sabihin mo, makapag-focus tayo sa Kanya. With a clear mind, with a sober mind, mag-focus lang tayo sa ating Panginoon. Huwag tayo padala sa stress ng tumataas na mga bilihin. Focus your eyes on Jesus. Ito'y makakatulong sa ating mga panalangin sa gabing ito. Alam kong very stressful para sa lahat ang mga nangyayari sa ating panahon. Pero mga kapatid, let's have self-control, let's have sober mind. Ito yung makakatulong sa atin sa gabing ito, sa ating panalangin. Nandiyan yung mga problema, hindi natin ini-ignore yan, pero let's clear out our minds. Diba? How many of us ay nakapokus pa rin sa mga salita ng Diyos instead of sa mga problems sa ating mga tahanan, sa work, or sa anything? Probably you're way too much focused sa mga bagay na yun. Clear up your mind and focus tayo sa kayang gawin ng ating Panginoon sa gabing ito. It will help you in your prayers. Mamaya, sa ating panalangin, kung gusto natin maging effective yung ating panalangin, kung gusto natin walang makahinder sa ating panalangin, let's have self-control, discipline, and
Be sober-minded. Another meaning ng sober-minded is to be watchful. Paano ka magiging watchful kung marami kang mga bagay na iniisip? Kinakailangan alert ka, di ba? Ang sober-minded means to be alert. At ang sabi sa mga sulatan, be sober-minded, be watchful. Where is that? 1 Peter chapter 5, verse 8, sabi doon, because your adversary, the devil, is like a roaring lion, seeking someone to devour. At alam niyo kung sino yung mga made-devour? Those who do not have a sound mind, a sober mind. Yung mga hindi nagbabantay, yung mga hindi watchful. See? So, those are three things sa mga kadikit na mga talata na ilang mga bagay, ilang perspective na gusto kong mapaya sa gabing ito na kinakailangan natin mataglayin o makita. How we live our life affects our prayers. Sometimes we pray, di ba? Nanalangin lang tayo, parang ang nakakalungkot ka na bagay, sabi sa basa, nakakalungkot ka na bagay, yung pananalangin ay, it seemed a casual thing to do. Dahil bilang Kristiyano, di ba, nanalangin tayo bago kumain, bago matulog, pagkagising. Nauuwi siya sa routine. As a matter of fact, di ba, meron nang may mga template na ng prayer sa pagkain, di ba? May mga, nung bata ako, merong tinuro sana prayer bago kumain. Tapos para siyang kanta, nakalimutan ko lang yung eksakto, so, parang siyang kanta din prayer. Nung bata ako, kala ko enough na yun. Yung pala, para akong naging Katoliko. May prayer, may singing prayer kada kumain. And well, hindi naman yun I would say, hindi naman yun maganda nga yun, di ba? Maganda in a sense. Pero nagiging repetitive yung prayer, sabi ng ating Panginoon, di nalulugod ang Diyos yan. Yung mga katulad ng Gentiles, sabi doon ng Jesus, di ba? They puff up their words, repetitive prayers. Hindi nais ang Diyos yan. Maraming mga bagay na pwede maka-apekto sa ating panalangin mamaya, mga kapatid. It's one thing na gusto kong ma-observe natin, na maraming mga bagay sa mundong ito ang makaka-apekto sa ating mga panalangin. Kung hindi natin babantayan, hindi natin titignan maigi ang ating mga sarili, ang ating mga buhay, makikita mo na lang yung sarili malayo na pala sa prayerful life. Malayo na pala sa buhay na nanalangin. Marahil question nga rin na pwede kong iwan sa gabing ito nanalangin pa ba tayo? And the reason being kung bakit hindi na tayo nanalangin or kulang tayo sa panalangin, it's because of things in life. Marahil one of those examples sa binagay natin kanina. Sometimes we live a life, may mga problems sa loob ng tahanan, sa loob ng church na nare-resolba. May problems how we live a life outside the church. May problems then even on ourselves. It can hinder our prayer life. At may pigilan din yung panalangin natin sa gabing ito. Alam niyo ba, sabi sa Bible na yung isang yeast or isang lebadura na mahalo sa buong limpak, it can affect everyone. And I'm not saying na hindi na kayang gumawa ang Diyos. Pero yung prayers mo right now, pwede pala ito mabara, maklag, or hindi makarating sa Diyos. Kahit na alam natin ang Diyos nakakarinig na lahat ng bagay, pero may mga bagay tayo na ginagawa na minsan natin napapansin na pwede na bumara, pwede na magklag, pwede itong makapigil, makahinder ng ating mga panalangin sa Diyos. So I want you to notice those three things na binanggit ni Pedro. Maraming parang mga bagay na pwede makapigil sa ating prayer. Kasalanan, di ba? May kasalanan na sumasagana sa atin. Sabi nga sa Psalms, di ba? If I keep iniquity in my heart, the Lord will not hear me.
Ano pa mga bagay na pwede makapigil? Marami, mga kapatid. It can block our life with God, yung prayerful life. At mga kapatid, sa gabing ito, kinakailangan natin sa ayos din yan. Sa tulong at biyaya ng Diyos. Isaayos natin ang ating mga relationships sa ating mga tahanan. Of course, sa pamamagitan din ng prayer. Isa cycle nga, sabi ko nga yung itong mga improvements sa ating mga tahanan, sa ating mga kapatid, pag-pray natin, at kapag nag-improve, lalong titibay ang yung prayer life. At ito'y magiging kalugod-lugod sa harapan natin, Panginoon. It can block our life kung di natin ito babantayan, di natin aayusin. If we don't set our eyes on Jesus, if we live a life na para bang hindi Kristiyano sa paningin ng sanlibutan, it can affect your prayer life. So let's fix relationships in this church. Let's live a life worthy of our calling. At higit sa lahat, katulad ng panalangin ni Haring David, Lord, see if there be any wicked ways in me. Assess ourselves, mga kapatid. Bago tayo manalangin mamaya, para maging effective yung ating prayer, para hindi tayo mahirapan kung ilang minutes man tayo manalangin. Let's fix ourselves in the eyes of Jesus. Lord, ikaw na mga bagay na hindi pa maayos sa akin, help me. Para magkaroon ako ng clear mind on what to pray, on what to say in my prayers. Di ba? Para hindi mabara yung ating prayer life, para hindi siya mabara sa luklukan ng Diyos. Para makarating, masigurado natin makarating yung ating mga panalangin sa Diyos. Let's live a life worthy sa harapan natin, Panginoon. Ang panalangin ay makapangyarihan, mga kapatid. Let's not waste that. Pwede kasi makabara ang ating mga buhay sa ating mga panalangin. And we wonder sometimes, bakit hindi tumutugon ng Diyos? Bakit hindi siya sumasagot sa mga dalangin? But sometimes, the problem is within ourselves. May mga bagay tayong hindi naayos. May mga bagay tayong hindi nakita. And for the sake of your prayers sa gabing ito, alang-alang mo, manalangin tayo, for the sake of your prayers, let's live a life worthy of our calling. Ang ating buhay, the way we live our life as Christians, affects our prayers. So therefore, we need to live a right living. Nakalugod-lugod sa harapan natin, Panginoon. Right living helps our prayers. Living a life na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Living a life na maayos sa mga kapatid. Peaceably with all. At higit sa lahat, merong self-control, merong sober mind. It helps us in our prayers. And most importantly, mga kapatid, sabi rin sa Banal na Kasulatan, the Holy Spirit helps us in our prayers. Ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, it helps us in our prayers. And papayag ba kayo ng banal na Espiritu, the Holy Spirit, papayag ba kayo na mananahan siya sa templong sira, sa templong marumi, sa templong hindi maayos? Sabi nga sa Banal na Kasulatan, let's not defile the temple of the living God. And know ye not that you are a temple of the living God. A couple of verses na lamang po. Sabi sa 1 John chapter 3, sabi doon, Beloved, verse 21, basahin natin. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. And whatever we ask, we receive from Him. Do you believe that, mga kapatid? Naniniwala ba kayo doon? Whatever we ask, we receive from Him. Dahil ang Diyos natin, sabi sa mga kasulatan, He has eyes and can see. He has ears and can hear. Diba? So whatever we ask, we will receive from Him. Because, may dahilan. Because we keep His commandments. And do what pleases Him. People thought na pag nanalangin ka, ang Diyos ay
tutugon. Probably tutugon. Pero actually, meron pang mas effective, mas powerful a prayer because if you live right, if you keep His commandments, and do what pleases Him, sabi dito, whatever we ask, we receive. At hindi ba ganun ang ating expectation ngayon sa pananalangin natin mamaya? Di ba? Pag nanalangin tayo mamaya, we want na Diyos ay tumugon. Right? Di ba? Meron ba dito gusto na manalangin siya pero hindi siya tutugunin ng Diyos? I don't think so. When we pray right now, we want God to hear us and answer us sa ating mga panalangin. Whether yes or no, it's up to God. Pero at least, nais natin na may katugunan, di ba? May katugunan sa ating mga dalangin. And think of this. Whatever we ask, we receive from Him. Anong kinakailangan lamang gawin? Prepare our lives, keep His commandments, and do what pleases Him. Praise God. And this is His commandment, that we believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another just as He has commanded us. And whoever keeps His commandments abides in God, and God in him. And by this, we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us. Amen. So sa gabing ito, if we want God to answer our prayers, for the sake of your prayers, live a life na kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Alang-alang sa ating mga panalangin sa gabing ito para hindi masayang. When we cry out, when we pray to God, para hindi masayang. Alang-alang sa panalangin. Let's fix our lives sa harapan ng Diyos. Let's live a life worthy of our calling. Kung ano mga bagay na hindi maayos sa atin, yan ay patuwid natin sa ating Panginoon. Lord, help us! Ano pa mga bagay hindi maayos sa atin, ipatuwid natin sa ating Panginoon sa gabing ito. For the sake of your prayers, para yung ating mapanalangin. Imagine niyo, alam kong maraming beses na tayo nananalangin, umiiyak sa ating mga kama, basa ang unang katulad ni David. Maraming beses tayo nanalangin in this church, sa ating mga tahanan, we have prayed so much. And come to think of it, di ba? Alam ko dahil tayo mga Kristiyano na pinatagal na sa pananampalataya, napakaraming panahon na na-spend sa pananalangin. Pero imagine niyo kung yung pananalangin niyo pala ay barado, hindi nakakarating sa Diyos. Dahil lang sa mga bagay na hindi natin naaayos. Wag na mangyari sa atin mga kapatid. Tulungan tayo natin Panginoon na may saayos, hindi lamang sa ating mga tahanan, hindi lamang sa loob ng church, hindi lamang sa pamumuhay sa labas, even in our hearts, how we live a life worthy. For the sake of our prayers, napakarami na nating iniiyak sa Diyos, ipananalangin, huwag nawa sana ito masayang. Pag nanalangin tayo, I pray na tayo tutugunin natin Panginoon. At ang kinakailangan lamang natin gawin, keep His commandments and live a life na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At lahat ng bagay na ito ay hindi din kayang gawin sa ating mga sarili. That's the paradox. That's the cycle. It's not by power. It's not by might. It's not by self-encouraging na mga libro. But by the Spirit, says the Lord. But by my Spirit, says the Lord. So, matututo kang lumapit sa Diyos. Humingi ng kanyang habag at awa. Then as God removes these things sa iyong buhay, sinasaayos ka, then a Christian, as he or she grows, should also grow more prayerful. Sabi sa James chapter 5, I want to close on this verse, sa verse 16. Sabi dito, therefore confess your sins to one another and pray for one another. How many of you wants to pray for his brother and sister sa gabing ito? Naranasan natin lahat ng mga ilangan, di ba?
Lahat tayo naranasan natin ng mga kailangan sa ating Panginoon. Whether kagalingan, resources, kalakasan, kagalakan. Kaya nga tayo tinuturuan ng Diyos umibig eh. Umibig sa ating mga kapatid, umibig sa bawat isa. Yung binasa natin kaninang talata, di ba? Yung sa 1 John. If anyone says that he loves God and hates his brother, he's a liar. Kung mabasahin niyo yung upper verse na yun, sabi doon sa verse 13, we love, or may capacity tayong umibig, we love Him because He first loved us. And ilang translation suggests na ang isang translation sabi doon, we love, or meron tayong capability ng umibig dahil siya ang unang umibig sa atin. Maroon tayong umibig sa ating mga kapatid ngayon dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Maroon tayong umibig sa Diyos because siya ang unang umibig sa atin. So therefore, yun yung unang kinocultivate sa atin. Maging maayos sa ating mga sarili, maging mapuno tayo ng pag-ibig, for us to pray for one another. And sabi dito, that you may be healed. And the prayer of a righteous person has great power. Do you believe that? It has great power. The prayer of a righteous person has great power. Gumagana ito. Effective ito. Sabi doon, the prayer of a righteous person has a great power as it is working. Prayer works, mga kapatid. Effective pa rin ang pananalangin. Kaya wag natin itong maliitin. And for the sake of your prayers, let's fix ourselves as we go on prayer sa ating Panginoon. I-clear up na natin yung ating mga isipan. Let's have a self-control, a sober mind. Kung right now may mga bagay tayong hindi maayos sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga tulungan natin sa Diyos, dalangin natin sa Diyos. Kung may mga bagay tayong hindi maayos sa labas, tulungan tayo natin Panginoon na mag-grow pa in grace. Dahil it can affect your prayer life. And it will affect, it can hinder your life, your prayer life. And I pray sa gabing ito, for the sake of your prayers, to live a life na righteous, worthy of your calling. Sa panalangin sa gabing ito, magkaroon tayo ng isang clear mind. Magkaroon tayo ng isang puso na sumasagana lamang ng pag-cry out sa Diyos. Alam kong maraming mga stress sa ating mga buhay, mga worries, na pwede maghadlang sa atin, maghinder sa atin sa panalangin. Probably, pag-uwi natin, iniisip mo pa yung trabaho, you're thinking about kung paano panggas mo bukas, you're thinking about things na sometimes beyond our control. Pero ang gusto ng Diyos, ikaw ay lumapit sa Kanya. Have a clear mind. Have a self-control. At lumapit tayo sa ating Panginoon sa gabing ito at dumulog sa pananalangin. Mag-meditate tayo ngayon habang tayo mananalangin. Mag-meditate tayo ngayon ng kabutihan natin Panginoon. How He is capable of doing much more sa ating inaasahan. Ito mga bagay sa mundong ito, sabi nga doon sa awit na aking kinuha kanina, it's all needless pain to bear. It's all because we do not carry everything to God in prayer. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, as we close, let's pray na merong pagtitiwala ng ating Panginoon na may magagawa. At tulungan tayo natin, Panginoon, i-set aside ang ating mga buhay, ayusin natin mga buhay in preparation din sa panalangin. Naniniwala akong mahalaga ang preparation sa panalangin. No? We don't just pray na blindly na, prayer na. Naniniwala ako na ang effective prayer pa rin, it requires meditation. Lalo na pag sa iyong panalangin sa gabi, may meditation muna bago prayer.
Hindi siya out of necessity lang or out of compliance. But you prepare yourself to face God. Pinaprepare mo ano ba yung mga, meron kang assessment, what you did today. Ano ba mga bagay na nagawa mo for God? Ano ba mga bagay na hindi mo nagawa para sa Diyos? At ano mga bagay na nagawa mong pagkakamali? You assess yourself. You come to prayer. Sabi nga sa Matthew, diba? You shut your door. You go to your closet. You pray in secret. At ang sabi doon, once you pray in secret, the Lord will reward you openly, plainly. Mga kapatid, sa gabing ito, as we go in this, what we call prayer meeting, ihanda natin itong mga sarili. Maghanda tayo sa ating mga sarili. Mag-meditate tayo sa ating Panginoon. How He is good sa ating mga buhay. And naniniwala akong kaya ng Diyos suplayan, kaya ng Diyos tugunin ang ating mga dalangin. It's just that we need to assess ourselves at baka tayo may mga nakahinder na sa ating mga pananalangin sa Diyos. For the sake of your prayers, have a sober mind, have self-control. At sa gabing ito, naniniwala ko na ang prayer ng mga banal, meron ito nagagawa. Naniniwala ba kayo? Na ang prayer ng mga banal, meron ito magagawa? Sabi ni James, it is powerful as it is working. Gumagana, epektibo. May magagawa ito para sa ating lahat. Harap tayo ngayon sa pananalangin, isaayos natin ang mga sarili sa ating Panginoon, mga kapatid. Ating palapakan natin, Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Dakila siya at karapat dapat siya sa ulian na papuri at pasalamat. Tayo muko sandali at manalangin sa ating Panginoon. Dakila namin Diyos, karapat dapat kang sa ulian na papuri, pagdakila pa salamat. Tunay nga o Diyos na napakabuti mo at may paalala ka sa mga bagay na marahil makahadlang sa amin ngayon sa panalangin sa iyo. Panginoon, maraming mga bagay sa mundong itong pwedeng maghadlang sa amin sa iyo, Panginoon. Mga bader, mga division namin sa iyo, Panginoon. At, O Diyos, kung ahayaan namin ito sa mga buhay, hindi ka makikinig, hindi mo papakinggan ang mga dalangin sa gabing ito. O Panginoon, tulungan mo kami. Maawa ka, mahabag ka, O Diyos. Isaayos mo ang mga buhay upang kami maging handa na tumanggap sa iyo, Panginoon. Upang kami maging handa na manalangin. Upang kami maging handa, O Diyos, na humarap sa iyong presensya. At Panginoon, ng mga bagay na kulang pa sa aming mga buhay, tulungan mo po kami. Hindi namin kaya ito sa mga sarili, O Diyos. Ikaw lang may magagawa. Ikaw lang makapangyarihan naming Diyos. Ikaw lang ang Diyos na may magagawa. Kaya kami nanalangin, O Diyos, kaya kami merong gabi ng panalangin dahil alam namin na Ikaw lang may magagawa, Panginoon. Ikaw lang, walang sino man ang kayang gumawa ng mga bagay na ito. Ang mundo, ang mga bagay sa mundong ito, Lord, walang pag-asa. Pero sa pamamagitan mo, meron kami pag-asa. Sa pamamagitan mo, Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng panalangin, nainiwala kami na merong katugunan, may pag-asa. Kaya, O Diyos, sa gabing ito, bago kami humarap sa iyo na sama-sama manalanginan sa bawat isa, para sa bawat isa, Panginoon, tulungan mo po kami. Katulad ng panalangin ng isang tatay para sa kanyang anak na nangangailangan ng kagalingan. O Diyos, tulungan mo ang aming unbelief. Help our unbelief. Lord, ang mga bagay na hindi mo pa, na nakita mo na hindi mahayos sa mga buhay, Lord, cleanse us, forgive us. Upang kami makaharap sa iyo, Panginoon, sa gabing ito, manalangin na sama-sama, manalangin sa kanya-kanya namin mga kinakatayuan. Alam namin, may confidence kami na mayroong Diyos na tutugon at maririnig, makakapakinig sa mga dalangin. At maraming salamat, Ikaw ang Diyos na nag-iisang Diyos na kayang duminig ng mga dalangin. Kaya makita ng mga pangailangan.
At o Diyos, maraming salamat dahil alam mo ang aming mga pinagadaanan sa gabing ito. Bayaan abutin mong bawat isa at sa mga sandaling ito, ano pang mga kakulangan o Diyos, in the way I delivered your word, Ikaw o Diyos ang siya magpuno. Ikaw o Diyos ang siya magkompleto para sa bawat isa, so that we may come home na tunay nga na pinagpala, sapagkat Ikaw ang Diyos na pinanggagalingan na lahat ng pagpapala at kaluwalhatian. Panginoon, may balik lamang sa iyong kapurihan, may balik lamang sa iyong katastasan, papuri at pagsamba. Sa tanging na pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen.